Alam mo, tatlong taon na ito ng Administrasyong Aquino. Nakalampas na nga tayo ng 3 taon. At siguro ito yung masasabi ko na isa sa mga pinakamagagandang balita na nanggaling sa DepEd. No? Yung ating 5 inilista na mga kakulangan sa edukasyon. Kung ito man ay mga guro, mga classroom, mga teachers, and mga upuan, textbooks o kaya ay mga sanitation facilities. Dalawa dito ay atin nang napunuan as early as December 2012. No? Yung mga 1:1 ratio ng textbooks at saka yung 1:1 ratio for seats. No? Ang natutukan natin ngayong December 2013 ay yung ating kakulangan sa classrooms at saka sa teachers. Nakapag-hire na tayo nung nakalipas na taon ng 61,500 teachers at ngayon sa pagbubukas ng 2014 school year, mag-hire pa tayo ng mga 33,000 more teachers. No? In fact, karamihan doon sa mga kinder volunteers at saka yung mga locally hired teachers ay pwede na nating ma-absorb kung sila ay qualified at saka licensed. Yung atin namang kakulangan sa classrooms ay talagang pinagpursigihan natin ito na matapos yung 66,800. Meron pa nga tayong palugid na 13, 66,813 na natapos natin as of December 31, 2013. Ang ating tinututukan ngayon, pero naka-budget naman ito, yung ating sanitation facilities. No? Ito'y isa sa mga matatandaan nyo, yung mga kauna-unahang mga batikos dito sa K-12 program. Magdadagdag pa kayo ng 2 taon, meron pa kayong kinder, bali 3 taon. Ang dami pa naman ninyong kakulangan. Sa tulong ng napakaraming mga stakeholders natin, local government units, mga foreign funders, isa pa dito ay ang OSAID, kasama na rito yung ating mga pondo mula sa PAGCOR at saka sa ibang mga private individuals, napunuan natin ang karamihan dito sa ating mga kakulangan na ito. No? Sa mga susunod na taon, patuloy tayong magpapalit, magbabago ng mga classrooms. Ang ating i-hire na teachers ay yung pampalit na lamang doon sa mga mag-retire o mag-resign. At ang sunod na pinakamalaking hiring ng teachers ay pag binuksan na natin yung ating grade 11 at saka 12 nationwide. No? So, sa awa ng Diyos at sa tulong ng napakaraming mga stakeholders, sa kalagitnaan ng Administrasyong Aquino, atin namang napunuan ang mga kakulangan sa edukasyon. Alam mo, nung unang taon natin, no, sabi ko para yata itong panganganak ng isang nanay na lahat ng mga paghihirap ay lumabas na. No? Marami rin tayong natutunan nung unang taon. No? Tayo nasa pangatlong taon na ng implementasyon nitong bagong curriculum. No? Nag-umpisa tayo doon sa curriculum ng kinder at saka grade 1, nung year 1, at saka sa grade 7. Nung pangalawang taon, inumpisahan natin yung grade 2 at saka yung sa grade 8. Ito sa pagpasok ng 2014, ang ating tututukan ay doon para sa grade 3 at saka sa grade 9. No? Taon-taon, ito yung ating gagawin. No? Sisiguraduhin natin sa mga nasusunod na mga 3 taon, matatapos natin yung ating curriculum at saka lahat ng mga learner modules at teacher guides para sa ating mga estudyante at mga guro. No? Habang ginagawa natin yung curriculum para sa grade 3 at saka sa grade 9, binabalikan din natin yung ating na i-publish na mga materials para sa kinder, grade 1, grade 2, at saka sa grade 7 at 8. Para lalo pa natin itong mapaganda at mapaigting. No? Siyempre, aaminin ko na marami rin naman tayong mga hinahabol dyan.
hindi ko akalain na ganito palang talagang kahirap yung ating pinasok na pagbabago sa reforma ng edukasyon. No? Hindi lamang paglalatag ng curriculum mula kinder hanggang grade 12. Kasi talagang tinututukan natin na ito'y kadugsong ng mga programa ng TESDA at saka ng CHED sa pangkolehiyo. Pero yung palang pagkatapos mo ng curriculum, kailangan kang gumawa ngayon ng mga bagong mga teacher guides at learner modules. Yung ginawa natin sa mother tongue na 19 na major languages, karimitan dito dahil wala tayong masyadong maraming mga bagong kwento o kaya ay mga resources para sa kabataan, yung ating mga guro, tuwa ako na makita ko yung mga original stories sa iba't ibang mother tongue na talagang hindi lamang translated, talagang likha mula sa kanilang kultura at kanilang konteksto, no? Palagi ko ito sa mga kayamanan ng kagawaran ngayon, no? Pinapasok natin ng mahusay yung ating mga iba't ibang kakulangan, at kahit mahirap at patuloy na tinitingnan ko ang ating summer ay talagang ubos na. Kasi bawat taon, kagaya ng summer nito, ang ating tututukan ay lahat ng mga retooling ng teachers para sa grade 3 at saka sa grade 9 naman, no? Kaya palagay ko ito ang magiging buhay natin, hindi muna tayo magbabakasyon hanggang hindi natin natatapos hanggang grade 12. Pag nag-iikot ako, yung isang talagang tuwan-tuwa ko na as early as the first year. Nung unang pumasok ako sa ating mga kinder at saka grade 1 na mga classroom, no? Talagang ang nandun sa harap ay yung si teacher at lahat ng mga bata ay tahimik at hindi nagtataas ng kamay. Ang napakalaking pagbabago na nakita ko ngayong taong ito ay yung mga bata mismo ay tumataas at sila ay bibong-bibo na sumasagot at minsan pa ay nagkukwento sa guro dahil ginagamit nila yung kanilang mother tongue. Kung yan lang ang aking nakita, masayang-masaya na ako sa pagbabagong ito doon sa kinder hanggang sa grade 3. Dahil kitang-kita ko na yung mga bata ay talaga namang bibong-bibo sa klase at handang magbahagi ng kanilang sarili o katanungan sa loob ng kanilang classroom dahil naiintindihan nila yung kanilang pinag-uusapan sa classroom, no? Masaya rin ako doon sa nakikita kong mga ginagawang innovation ng ating mga guro. Kahit minsan nadi-delay yung ating mga learner modules, ang ating mga guro ay lumilika ng kanilang sariling visual aid na palagay ko ay talagang mas angkop doon sa kultura ng ating mga kabataan. Excited ako dun sa, bagaman napakahirap nito, yung mga lilikhain natin na bagong programa sa grade 11 at 12. Itong dulong ito na ating papasukin, umpisa sa 2015 at sa susunod yung nationwide implementation sa 2016 nung ating senior high school program. Marami na tayong mga ugnayan sa iba't ibang mga ahensya o kaya ay mga chambers of commerce na kung saan nilalatag natin ano yung angkop na curriculum para sa isang industriya na talagang magbibigay ng panibagong mga kompetensya para sa mga estudyante para pagkatapos naman sila ng grade 12, sanay na sila doon sa mga industriya na kanilang expertise, meron na silang eksperyensya kung paano gampanan yung kanilang mga kailangang gawin doon sa requirements ng mga specific industries, no? At makakatulong sila para makahanap kaagad ng trabaho o kung hindi man ay makapasok naman diretso sa kolehiyo
dala-dala yung kanilang mga competencies sa grades 11 and 12. No? Medyo mahirap yung ginagawa natin dito dahil yung sa paglikha ng bagong curriculum para sa 11 and 12, kailangan tayong makipag-usap sa maraming mga sektor. Kasama na dito yung hindi lamang yung mga industriya, kundi pati na rin dito yung ating mga local government units. Yung private schools are very, very much part of this mapping. At meron din tayong mga models na kung saan hindi watak-watak at nagkakaroon ng unfair competition yung mga private schools. Bagkus, dinadala natin sila para magkaroon ng isang convergence project na kung saan ang iba't ibang sektor ng pamahalaan lokal ay nakakagawa ng mga bagong programa kasama ng DepEd na talagang nakatutok sa pangangailangan ng probinsya o kaya ng syudad. Natutuwa ako dun sa elementary natin, lalo na sa primary, yung ating pagtingin sa science at kaya math. No? Talagang ipinapasok natin dito yung context na malaman ng mga kabataan kung ano yung unang mga nakikita nila sa agham at sa matematika sa kanilang probinsya o kaya lugar. Ganon din ang ginagawa natin sa Araling Panlipunan. Makilala muna nila ang kanilang local hero bago natin i-discuss sa kanila yung mga national heroes, no? Dapat makilala ng mga taga Ifugao yung mga Benguet pine at saka paano tumutubo ang cone. Dapat yung mga taga Bicol kilalang-kilala ang pili. Dapat yung mga taga-Tawi-Tawi kilala ang kung paano unang-una mag-swimming at ano mga kayamanan sa ating karagatan. Palagay ko, ito'y isang paraan para yung mga kabataan natin ay unang makilala yung mundo na kanilang ginagalawan bago natin sila dalhin dun sa ibang mga mundo na kung saan mapapataas natin ang antas ng kanilang kaalaman. No? Pagdating mo naman sa high school, alam mo, pag tingnan mo yung programa natin para sa TLE, yung dati industrial arts lang tayo, ang ginagawa natin ngayon, sa grade 7 at 8, meron silang exploratory, meron silang paraan para matikman ng may konting patikim dun sa iba't ibang mga, alam mo, may 23 tayo na mga specialization sa TESDA ngayon. No? Pwede pa nga madagdagan yan. Pagdating nila sa 9 and 10, pag kanilang ipinursu ito, yung kanilang electives, pwede silang makakuha ng isang NC1 mula sa TESDA. Pag sila'y kumuha ng examen, di ba? Ng assessment. No? Pag talagang gusto nilang ipagpatuloy ito sa 11 and 12, halimbawa ay sa welding, pwede silang makatapos ng NC2. Kaya pagka-graduate nila ng senior high school, meron na silang high school diploma, meron pa silang NC2 kung papasa sa TESDA. No? Napakalaking oportunidad ito para sa ating mga 18-year-old senior high school graduates para sila ay magkaroon ng eksperyensya sa trabaho mismo. At sa tingin ko, ang iba sa kanila, pag makaranas ng trabaho ng 1 o 2 taon, baka lalo pa silang maengganyo na ipagpatuloy ito sa isang engineering course. No? Halimbawa, sa kolehiyo, na mas alam na nila kung ano yung mga pangangailangan dahil mas gamay na ng kanilang mundo ano yung mga pangangailangan at mga requirements sa industriya. No? So, maganda yung tingin ko dahil tinututukan ng K-12 yung mga iba't ibang hilig at iba't ibang mga gustong tahakin ng ating mga estudyante. Kung sila man ay ang talagang hilig ay sports, o di talagang bigyan natin sila ng isang magandang program sa ating sports track na talagang makakatapos sila ng high school, pero meron din silang specialization dun sa kanilang particular sports. Kung ito man ay volleyball, basketball, baseball, boxing, di ba? Pero ipinapasok natin dyan, halimbawa dun sa ating track ng sports, ay hindi naman pwedeng ikaw ay boksingero buong buhay mo. Kaya pinapasok natin yung entrepreneurial. Biro mo, simula pa ng grade 7, sana lahat ng estudyanteng Pilipino
marunong ng magkaroon ng ikabubuhay, hindi lang talaga naghahanap ng kanya-kanyang trabaho, no? Kung ikaw naman ay mahilig magpinta, ikaw ay isang dancer, o kaya ay musician, magandang gawan din natin ng isang track na para sa mga music lovers naman and art, no? At ito rin, alam mo, meron tayong mga napakagaling na mga artists na hindi naman marunong magkaroon mag-umpisa ng kanilang pagkukuhanan ng kabuhayan. Kaya dun sa ating arts track, instead of just allowing them to pursue their specialization, nilalagyan din natin ito ng entrepreneurial, siguro marketing, o kaya iba't ibang mga paraan para yung artist, painter, dancer has experience to also have livelihood from this particular track, no? Sa ating lahat ng mga tracks na yan, kung ito man ay academic, tech voc, arts, o kaya sports, lahat ng mga Pilipino ay mayroong kaparaanan para tumuntong sa kolehiyo. Ito siguro yung pagkakaiba nung ating curriculum dun sa tracking ng ibang mga bansa. Na kapag nag-umpisa ka ng tech voc, ang ending mo ay pang tech voc ka lang. Hindi ka na pwedeng bumalik at maging isang college graduate, no? Pag ikaw ay arts, hindi ka na rin pwedeng pumasok sa kolehiyo. Yung ginawa natin na curriculum sa K-12, kung kahit anong track ang iyong pasukan, arts, sports, academic, o kaya tech voc, meron tayong core subjects sa bawat graduate ng junior high school at senior high school. Ito rin ang ating gagamitin para sa kanilang credential para makapasok sa college, no? At sa university. Kaya palagi ko, mas Pilipino yung ating ginawang programa. Hindi yung pag napulsuhan mo, gusto mo yung maging sa sports track ka lang, hindi ka na pwedeng mag-navigate at kayo pumunta, lumipat sa ibang kurso, no? Ginawa natin ito na lahat ay mayroong core subjects at pwede natin itong gamitin para yung bata ay madala ang lahat ng kanyang kaalaman kahit hanggang patungo sa higher education. Meron na tayo ang mga model senior high schools, no? Yung isang talagang na-meeting ko very recently ay yung ating Philippine Navy. Dahil meron tayong programa sa Sangley Point National High School natin ng isang Safekeeping and Peace Academy na nakatutok doon sa mga pangangailangan ng ating mga hukbong dagat, no? At ang ginawa natin diyan, kasama dong ating core subject sa senior high school, tinanong natin yung ating mga kasama sa hukbong dagat, ano ba ang mga specialization at mga dapat ipasok sa curriculum para kung makagraduate sila, halimbawa sa Sangley Point Senior High School, pwede yung mga graduates natin ay makapunta either sa PMA o kaya ay sa PNPA o kaya ay sa isa sa mga ating mga pwedeng safekeeping academies, no? Sabi ko doon sa ating mga teachers na gumagawa ng curriculum, dapat talagang ipapasok natin diyan yung kaalaman na kinakailangan ng ating mga hukbong dagat, no? Habang kausap ko sila, kinakausap din natin dito yung Angkla Party List. At sila naman ay excited na makipaglikha ng bagong curriculum ng senior high school para sa isang maritime academy. At sinabi ko rin sa kanila, parang nakikita ko itong dalawang ito ay may curriculum na kailangan ay ating pag-ugnayin. Dahil marami tayong kailangan gawin na mga pagbabago sa ating, hindi lamang dun sa curriculum na pandagat, pero mismo pati yung pananaw ng pagtingin natin sa ating bayan at sa ating mga natural resources. Sabi ko dun sa dalawang grupo, siguro pag itinuro natin ang bansang Pilipinas dito sa Maritime Academy at saka dito sa ating ugnayan sa Philippine Navy, kailangan ating tutukan
na bili mo ang Pilipinas ay defined as having 7,100 islands. Nakalimutan natin na ang mas malaking kayamanan ng Pilipinas ay nasa karagatan. At palagi ko, kailangan nating ituro dito, at least dito sa context ng Maritime Academy, na ang yaman ng Pilipinas ay nasa sa karagatan, hindi lamang yung nakikita natin sa lupa. Ito isang paraan ng contextualization na ituturo natin ang istorya at ang kayamanan ng bansang Pilipinas. Pero kung ang aking tinututukan ay yung maritime industry, mas bibigyan ko ng diin yung mga kaalaman na magagamit nila sa seafaring industry, di ba? Kung ang akin naman tinuturuan ay mga taga doon sa mga mas patataas na lugar o kaya sa kabundukan, siguro kailangan kong bigyan ng diin yung kailangan ng mining industry, ng forestation, water conservation and the like. No? Pwede nating ituro at makikita ninyo ito sa K-12 na yung bawat kompetensya ay pwede nating i-contextualize, di ba? Pwede nating ituro ang kabayanihan sa iba't ibang mga paraan at maaari nating gamitin yung mga kaalaman na nandoon sa isang lugar para lalo pa nating mabigyan ng diin na ang kaalaman ay maaari nating makita sa iba't ibang pananaw and perspective. Nakatutok doon sa pagbabago ng pangarap ng DepEd. At ang pangarap ng DepEd ay nakatutok doon sa tinatawag nating learner-centered institution. Na ang ating tinututukan ay ang pangangailangan ng bawat mag-aaral. At alam mo, bawat mag-aaral ay iba't iba ang pinanggalingan. Pero kung ito'y ating matatansya kung ano yung kanilang pinanggalingan, mas madali nating mapapasok at mabibigyan sila ng paraan para mapalalim ang kanilang kaalaman. Halimbawa, kung ang bata ay nagkumpisang mamulat sa isang mundo ng gumagamit ng Bicol o kaya ay ng Magindanawan, maganda na ang gamitin natin pagpasok nila sa eskwelahan ay yung kanilang wikang kung saan sila namulat. No? Unang-una, hindi sila mahihiya na gamitin yung kanilang pinanggalingan. Pangalawa, magkakaroon sila ng self-confidence. Ito'y kitang-kita ko sa ating mga kinder at grade 1 students. No? Nagkaroon na sila ng self-confidence, mas madali na magturo ng mga panibagong kaalaman dahil maganda na ang kanilang tindig kung saan sila nanggaling. No? Kaya as early as grade 1, tinuturo na naman natin ang Filipino first semester, tapos English sa second semester. No? Sigurado ako na mahihirapan yung ating mga guro dahil ang tinututukan natin, ano yung pinanggagalingan ng bawat mag-aaral. No? Ang iba sa kanila ay nahihirapan sa agham. Yung iba sa kanila nahihirapan sa communication skills. No? Pero kailangan matutukan natin kung ano yung talaga nilang strengths at saka weaknesses. No? Kasama din sa reforma natin yung assessment. Kaya marami pa tayong dapat gawin. No? Habang tinutuhog natin yung curriculum natin at binabago yung ating mga learner modules, ginagawa din natin ngayon yung mga pagpapanibago sa mga assessment tools para malaman nga ng guro ano yung mga tunay na kailangan ng mga bata, saan sila nahihirapan at saan sila pwedeng mag-succeed. No? Kasama dito yung kanilang pipiliin na career path o kaya track doon sa high school. No? At kaya tinitingnan natin ito sa curriculum natin. No? Ay isang pagbabago rito yung ating grading system din. Ang ating paniniwala, wala namang bata na napakabobo na bumabagsak. Ang ating pinakamababang grado ngayon ay yung letter B o kaya ay beginner stage. No? At sinasabi natin na ang mga bata iba-iba ng pangangailangan at karanasan. Ang iba sa kanila, kailangan ng 2 linggo instead of 1 week.
para matutunan ang isang competency. Binibigyan natin ng puwang ang mga bata para magkaroon ng ganyan. Medyo mahirap para sa guro. Pero kasama na ito dun sa ating paniniwala na ang curriculum para talagang maging successful ay dapat ay nakatutok doon sa pangangailangan ng mga bata at hindi natin sila pwedeng ikahon. Dito ka lang, lahat ng bata kailangan matutunan ang multiplication table up to 5 digits in 2 weeks. Iba-iba tayo eh. Kailangan malaman ng guro ano yung pangangailangan at paano natin matutulungan ang bawat bata. So, kung kailangan ng mas matagal, bigyan natin sila ng sapat na panahon para tunay na matutukan yung kanilang kompetensya nila. Pangatlong taon na po natin ito ng implementasyon ng ating bagong curriculum sa K-12. Marami na rin po tayong napagdaanan, marami na rin po tayong mga leksyon na nalaman na kung ano ang dapat nating hindi gawin at ano ang maaari pa nating gawin. Sa pag-iikot ko po, bagaman marami tayo talagang mga hamon at mga kakulangan pa dito sa ating implementasyon ng K-12, ang talagang nakita ko po na hindi ko makakalimutan ay kung paano yung ating mga Pilipinong guro ay ginamit ang kanilang creativity at ang kanilang resourcefulness para po ating mapunuan ang mga kakulangan ng ating sistema kahit hindi pa po talaga natin na isusulong ang lahat ng mga pwede natin ibigay sa ating mga eskwelahan. Huwag po kayong mag-alala, ang ating pong pamunuan ay patuloy na gagawin ang lahat ng ating magagawa. Kailangan lang po ay ipakita natin na lahat tayo ay handang gumawa ng ating sariling sakripisyo para ating masigurado na itong ating implementasyon ng K-12 ay talagang magbibigay ng panibagong reforma sa edukasyon sa Pilipinas. Hindi po ito nigaskugon. Ang ginagawa po natin sa bawat taon ay mas malalim at mas magagandang pagpapanibago ng ating edukasyon. Kasama na rin po rito yung ating pagsusulong ng IT-based education at makikita po ninyo lahat ng ating mga curriculum at saka learner resources ay ating dahan-dahang inilalagay sa digitized form. Para ito po ay mas lalong maging available, accessible para sa lahat ng ating mga guro at mas madali po nating mabago kung may kailangan ng updating. No? Kasama po ito dun sa ating gagawin sa summer nito, lalo na sa mga guro sa grade 3 at sa grade 9. Sana po ay atin pong makita na habang ginagawa po natin ang ating mga pagbabago, mas nagiging mas mabilis, mas maganda, at mas nakatutok sa pangangailangan ng ating mga estudyante ang mga pagbabago natin sa edukasyon. At saka wag po ninyo kakalimutan na habang ginagawa po natin itong mga pagbabagong to, don't forget to smile. Kasi kailangan po nating siguraduhin na yung ating ginagawa is all fun. It's not only work. And the more teachers are able to enjoy even the retooling and the work that we have to do this summer, I think we will be able to pass this on to our students. Learning is more fun if we're able to show that we can do so much more given the resources that we have in our schools. Sa ating mga magulang at lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral, papasok sa grade 3 at saka sa grade 9. Palagay ko ito isa sa mga exciting na reforma sa ating edukasyon. No? Makikita ninyo sa ating reformang K-12, talagang nakatutok ito dun sa ating pagiging Pilipino. Nag-uumpisa ito dun sa ating kultura, sa ating lengguwahe, sa ating salita, sariling wika. Tinitingnan natin ang ating kapaligiran at lalo tigit, tinututukan natin yung talagang gusto at ang talagang kompetensya ng bawat mag-aaral. Kaya binibigyan natin ng iba't ibang mga tracks yung ating mga estudyante sa high school. Pwede na silang mamili kung ano sa palagay nila ang talagang kanilang napupusuan na career path, hindi lamang sa employment, kundi kasama na rin dito yung pagpunta nila sa kolehiyo. No? Pagtitingnan ko yung ating K-12 reform, ang atin naman talagang gustong tutukan dito ay yung ating
pagiging tunay na Pilipino. At sana habang ating tinitingnan kung paano tayo magiging nakaangkla doon sa ating kulturang Pilipino, makikilala rin natin na yung palang kaalamang Pilipino ay kayang tapatan ang kahit anong kultura at kaalaman sa mundo. No? Hindi lamang ito reforma ng ating edukasyon, ng ating mga libro, ng ating kaalaman. Ito rin ay paghanap kung saan ang kaluluwang Pilipino. At sana, habang ating pinapasok ang mga pagbabagong ito sa edukasyon, makikilala rin ng bawat graduate at ng bawat Pilipinong papasok sa ating K-12 program na marami palang kayamanan ang bansang Pilipinas sa kultura, sa wika, at sa ating mga kalikasan. No? Sana ay ating makilala rin ito at lalo nating may pag-ibayo ang ating pagsusulong tungkol sa ating kalinangan at sa kagandahan ng ating bayan.